Dapit hapon sa aking puso'y ikaw ang hinahon, ikaw ang pahinga, o aming Panginoon. Pagpapala, pag-iingat ka, pagpapaan, iyong pagkabay sa habagat at paglingat at makakamtan. Ang buhay ko'y ang araw ko'y walang hanggan ng iyong
When did I start to forget all of the great things you did? When did I throw away faith for the impossible? How did I start to believe you're insufficient for me? Why do I talk myself out of seeing miracles? You are more than able. 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 Who am I to deny what the Lord can do? And now I see all that I have. Oh, I've got my confidence back. I'll put my trust in the one who still does miracles. You do miracles. You are more than able. You are more than able. You are more than able. Hallelujah. You are more than able. Who am I to deny what the Lord Church, can do? Make this song a prayer in your heart this evening. Come on. With all of the faith in the room, what the Lord can do, what the Lord can do. It's gonna happen, just let the way make it through. He's gonna move, oh, he's gonna move. Can you imagine, with all of the faith in the room, what the Lord can do, what the Lord can do. It's gonna happen, just let the way make it through. It's gonna move, it's gonna move. Can you imagine, with all of the faith in the room, what the Lord can do, what the Lord can do. It's gonna happen, just let the way make it through. It's gonna move, it's gonna move. Anything is possible. Anything is possible. Anything is possible. Who am I to deny what the Lord can do? Anything is possible. Hallelujah. Anything is possible. Anything is possible. Who am I to deny what the Lord can do? Who am I to deny what the Lord can do? Who am I to deny what the Lord can do? Oh, you are more than able. 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 Who am I to deny
Hallelujah. Come on, let's give God a mighty hand of praise, church. Hallelujah. Amen. Sino pong nagpunta dito? Amen, na nag-e-expect po sa Panginoon? Amen. Sino po dito yung alam niya na sa gabing ito patuloy niyang mararanasan ang kabutihan ng Panginoon? Hallelujah. Hallelujah. Ang tanong po, do you have faith? Amen. Sabi po ng salita ng Panginoon, amen, mangyayari po according to our faith. Amen. Ang tanong, do you have faith? Amen. Do you believe, church? Amen. Hallelujah. Sabi po ng kanta natin kanina, can you imagine with all the faith in the room what the Lord can do? Hallelujah. Kaya importante po na pumunta po tayo sa presensya ng Panginoon na meron po tayong pananampalataya. Amen. Hallelujah, kapatid. Hindi ko man po alam kung ano man po yung mga bagay na nararanasan natin ngayon. Amen. Amen. Imposible man po sa ating mga mata. Imposible man po sa ating mga sitwasyon. Amen. Pero ang salita po ng Panginoon, sabi niya, with men, it is impossible. But with God, all things are possible. Amen. Hallelujah. And as we sing this song once again, amen, we will lift our faith to Jesus. And we will allow Him to move in our midst. Amen. Hallelujah. Come on, let's clap our hands to the Lord. As we declare. Can you imagine with all of the faith in the room what the Lord can do? What the Lord can do. It's gonna happen. Just let the way make it through. It's gonna move. It's gonna move. Can you imagine with all of the faith in the room what the Lord can do? What the Lord can do. It's gonna happen. Just let the way make it through. He's gonna move. He's gonna move. Can you imagine with all of the faith in the room what the Lord can do? What the Lord can do. It's gonna happen. Just let the way make it through. He's gonna move. He's gonna move. Anything is possible. Anything is possible. Anything is possible. Who am I to deny what the Lord can do? Anything is possible. Come on, just believe. Anything is possible. Anything is possible. Who am I to deny what the Lord can do? Who am I to deny what the Lord can do? Who am I to deny what the Lord can do? Hallelujah. Oh, we will see it and come to pass, Lord. Come on, let's give Him all the glory. Let's give Him all the praise. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come on, let's continue to worship the Lord in this place, church. Hallelujah. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, we worship you, oh God. You are so good. You are so faithful, oh Lord. And tonight, this is our prayer. Lord, we will see your goodness in this place. We will see you move in this place, oh God. Hallelujah. Come on, let's give Him all the glory. Let's give Him all the praise. Hallelujah. Sing, I'm strong and full of life. I'm steadfast, no compromise. I lift my sails to the sky. I'm gonna catch the wind. I'm gonna catch the wind. I move, no fear inside. Spread my wings
hope in my life. Like an eagle whose home is the sky. I'm gonna catch the wind, I'm gonna catch the wind. Your faithfulness will never let me down. I'm confident I'll see your goodness now. I know you hear my heart, I'm singing out. There's nothing that can stop your goodness now. Hallelujah. Sing, I am strong. I'm strong and full of life. I am steadfast, no compromise. I lift my sails to the sky. I'm gonna catch the wind, I'm gonna catch the wind. Sing, I am bold, I am bold, no fear inside. In Jesus' name, spread my wings, open my life. Like an eagle whose home is the sky. I'm gonna catch the wind, I'm gonna catch the wind. Your faithfulness will never let me down. Woo! Hallelujah. I'm confident I'll see your goodness now. I know you hear my heart, I'm singing. Come on, just sing your hearts out to the Lord. There's nothing that can stop your goodness now. Like standing on the edge of a mountainside, I can feel the wind searing, lifting me up high. I was born into freedom, I was made. Come on, once again, let's all declare. Like standing on the edge on a mountainside, I can feel the wind steering, lifting me up high. I was born into freedom, I was made to fly. I'm strong and full of life. I'm steadfast, no compromise. I lift my sails to the sky. I'm gonna catch the wind. Oh, hallelujah. I'm gonna catch the wind. Your faithfulness will never let me down. I'm confident I'll see your goodness now. I know you hear my heart, I'm singing. There's nothing that can stop your goodness now. Your faithfulness will never let me down.
Lord. This is our confidence. This is our belief, Lord. Now you hear my heart. Yes, Lord. Singing. You hear every heart, oh God. There's nothing that can stop your goodness now. Can we just declare that? There's nothing that can stop your goodness now. There's nothing that can stop your goodness now. Amen. Not every worry, not every anxiety. There's nothing that come on, just declare it with all your heart. Your goodness With a loud voice, with faith. There's nothing that can stop your goodness now. There's nothing that can stop your goodness now. For He's good, He's faithful. There's nothing that can stop your goodness now. There's nothing that can stop your goodness now. Hallelujah. Oh, you are good, Lord. Hallelujah. Come on, those who believe that God is good, come on, let's give Him praise. Let's fill this place with gratitude, with worship, with thanksgiving. For He is faithful, for He is good, and His love endures forever. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Come on, just open your mouth and declare praises to the Lord. Just open your mouth and declare the goodness of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, you are good, Lord. You are good, Lord. You are good, Lord. Hallelujah. Every day of our lives, you are good, Lord. There is so much of your goodness. There is so much of your faithfulness. Hallelujah. Oh, you are good. You are faithful. Hallelujah. 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 Lord, I offer my life to everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I open my days, lifting my praise to
pleasing sacrifice. Lord, I offer you my, Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. No my regrets, no my acclaim, the joy and the pain, making them yours. In the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hope and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Sing all that I am. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets and all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. In the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. And all of my hopes and all of my prayers, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my, Lord, I offer my life to you, everything I've been through, using for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. What can we give that you have not given? What do we have that is not already yours? All we possess are these lives we're living.
to you, lifting my praise to you. As a pleasing sacrifice, Lord, I offer you my, Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you. As a pleasing sacrifice, Lord, I offer you my life. Offer you last Lord. Listen to Jesus. Oh, I won't bow to idols, I stand strong and worship you. If it puts me in the fire, I'll rejoice 'cause you're there too. I won't be formed by feelings, I hope past to what is true. And if the cross brings transformation, then I'll be crucified with you. 'Cause it is just a doorway into resurrection life. And if I join you in your suffering, then I'll join you when you rise. When you return in glory with all the angels and the saints, my heart will still be singing, my soul will be the same. Oh, I won't bow to idols, I stand strong and worship you. And if it puts me in the fire, I'll rejoice 'cause you're there too. I won't be formed by feelings, I hold fast to what is true. And if the cross brings transformation, then I'll be crucified with you. 'Cause there is just a doorway into resurrection life. And if I join you in your suffering, then I'll join you when you rise. When you return in glory with all the angels and the saints, my heart will still be singing, my soul will be the same. Oh, Christ be magnified, let his praise arise. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. Once again. Oh, Christ be magnified, let his praise arise. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. More of you, Jesus. More of you and less of us. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for your sweet, sweet presence, oh God. Salamat po, Panginoon, dahil pinangako mo sa inyong salita that neither 2 or 3 are gathered in your name, you are in the midst of them. Tunay nga po, Panginoon, na nandito ka sa aming kalagitnaan, Panginoon. Nararanasan
ang presensya mo, Panginoon, nararanasan ang pagmamahal mo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Indeed, Lord, in your presence there is fullness of joy, Lord God. There is peace. There is freedom. Hallelujah. And we know, Holy Spirit, you are working in this place. You are moving in this place. You are touching every heart in this place, oh God. At sa aming pagpapatuloy, Panginoon, Lord, I pray, Lord, na ikaw ang patuloy na manguna sa amin, Panginoon. Lord, let faith arise in this place. Naniniwala po kami, Panginoon, na marami ka pang ipaparanas sa amin, Panginoon. Marami ka pang ipapa-experience sa amin ng kamangha-mangha na mga milagro, Panginoon, mga sagot sa aming panalangin, Panginoon. This is our faith, Lord God, that we will see your goodness, Lord. Hallelujah. We will see your faithfulness in our lives continually, oh God. Hallelujah. And as we continue, God, I pray, Lord, na patuloy niyo po kaming pangunahan, Panginoon. Patuloy niyo po kaming katagpuin, Panginoon. Lord, may every heart, Lord God, remain open to you, God. May every mind, Lord God, remain attentive to you, Lord. And may every spirit, Lord God, remain sensitive to your call, to your voice, oh God, to your way, and to your guidance, oh God. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Alam ko po, Panginoon, na sa gabing ito, hindi po kami uuwi, Lord, nang hindi niyo po kinakatagpo. Salamat po, Panginoon. And right now, Father, we give you all the glory. We give you all the honor and all the highest praise. In Jesus' name we pray. Sige po, ang lahat po ay magsabi ng amen. Hallelujah! Hallelujah! Yes, Lord! Yes, Lord! Yes, Lord! Wala po kaming ibang naisip ngayong gabing ito maliban sa itaas ang iyong pinakadakilang pangalan, Kristo Jesus! Christ be magnified! Hallelujah! Hallelujah! Amen! Praise the Lord! Praise the Lord! Glory, glory to God. Magandang gabi po. Sa bawat isa sa ating po, welcome po sa ating meeting of the prayer warrior. We will pray, continue to pray until something will happen and is happening right now sa ating pong kalagitnaan. Bigyan pa po. Diwa ng pananalangin, sa diwa ng pananambahan. Hallelujah. Muli po, welcome po sa ating prayer, meeting of the prayer warrior. Ang ating pong pananalangin, marami pa po ang naghahabol dahil po maulan at mabagyo, pero ganun pa man po, hindi po mapapatigil ng bagyo ang ating pong sama-samang pananalangin ngayong gabi ito. Amen! Sa papong palakpak para sa Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Gusto po nating ma-welcome kung sakali pong meron po tayong bisitang kasama ngayong gabing ito na first time po nating nakasama sa ating pong meeting of the prayer warrior. Kung kayo po'y bisita, first time po namin kayong makasama sa gabing ito. Pwede po bang magtaas ng kamay kung meron po tayong bisita ngayong gabing ito? Hallelujah! Praise the Lord. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. Talang ko lang po yung mga regular pong nag-attend. Welcome sa ating pong pananalangin, meeting of the prayer warriors. Muli po, ito pong ating church that has passion for God and compassion for man. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Pero mga ilang announcement lang po bago po tayo dumako sa isa pang bahagi ng kinakasabikan ng marami yung ating pong mga patotoo na ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Ihanda na po ninyo. Kung meron po kayong mga testimony, punta na po kayo dito sa harap. Maliban po sa pangalang tatawagin natin. Meron na pong nakalistang 3 dito. Pero ganun pa man po, yung pong ating win and fasting tonight po. Kaya mamaya po, wala mo ng kainan.
Kaya nga po tayo andito, Win Worship Intercession Night with fasting po tayo ngayong gabing ito. Hallelujah! Kaya nga po at ang ating pong gawain katulad nito ay meron pong isang special bagay, hindi special ng ating magiging makakasama sa darating na Wednesday. Muli po nating makakasama ang ating pong Pastor Alex, Bishop Alex Tingsay, meeting okay, October 1 po yan. OC1, tama. OC1, dito rin po yan sa ating regular schedule. Meeting of the prayer warriors with Bishop Pastor Alex Tingsay. Kaya nga po at meron din panawagan yung pong ating mga teachers po na meron pong puso sa pagtuturo kung gusto niyo pong makabahagi sa bahagi po ng ministeryong ito, called to teach, called to reach. Ayan po, meron po tayong teachers training na gagawin po dito po yan sa ating function room. I believe, tama? Okay? Tama. So October 11 naman po ito. Sabado, October 11, Sabado alas 9 ng umaga hanggang tanghali po ito. Kaya nga po, called to teach, called to reach, teachers training 101, October 11, Saturday po ito, alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali. At ang ating pong mga first-timers, meron po silang fellowship, yung pong first-timers, nagmula ng July hanggang September. July to September po, lahat po ng mga naging bisita po natin. At kung kayo po nandyan, yung pong nag-imbita sa inyo, ipaalala po natin sa kanila, meron po silang first-timer fellowship this coming October 4. Alas 4 ng hapon. Tama for July, September first-timers. So, meron po silang fellowship. Dito rin po yan sa ating iglesia, sa ilalim po, sa ating function room. Hallelujah! Praise the Lord! Wala na yan. May sabi nung anang. So, meron po kayo pahabol na announcement. Mamaya na lang yan. Pero ating pong mga magte-testimony na meron pong nakalista rito. At kung sakali, habol na po kayo kung hindi po nalista ang inyong pangalan. At muli po, lagi nating ipinapaalala. Minsan po, yung pong nagte-testimony, napapasubo, inaabot po ng 25 minutes para na siyang nag-preach. Anyway, you can do the math. Alam niyo po ibig sabihin. Short lang po, concise. Yung pong summary, hindi na po yung kwentong... alam niyo ang ibig ko sabihin. Summary lang po at huwag po natin kalilimutan. Laging ibigay ang papuri sa ating dakilang Diyos sa Kanya pong ginagawa sa ating mga buhay. Amen! Praise the Lord. So, tawagin na po natin yung unang nakalista dito, si Naphtali Santiago. Praise the Lord. Arumi, di ba iyakyat ang gulot? Dito pong, dito pong ngalo at sinukin. Dito pong makalista, pepalista kayo. Muntahan ako po, kining hanap niya po. Nap. Sige nang. God bless. So, ready na na. Sige. Blessed evening po, everyone. So, nandito po ako kasi nga po, as usual, to share the Lord's goodness po sa life ko. So, ayun po, actually po, na-inspire po ako dun sa naging testimony ni Kuya Sean about him struggling with panic attacks po and yung medication niya. And ayun po, so last year po kasi ng November, I got diagnosed with depression po and borderline personality disorder. And if hindi nyo po alam yung BPD or borderline personality disorder, ito po yung it revolves around a person's unstable self-image po, impulsive decisions, and hindi po talaga stable yung emotions nila, hindi po nare-regulate ng maayos yung emotions nila, ganun. And ayun po, kinailangan ko po mag-take ng medication, kaya yun po, nadala ako sa psychiatrist, so nag-reseta po talaga ng gamot. And ayun po, kasi kailangan ko rin, hindi naman po kailangan, time na yun po, parang all I could think of talaga po is yung gamot. So, kinailangan ko po yun kasi nga po hindi na po ako natutulog, hindi na po ako kumakain, 24/7, umiiyak lang po ako, mugtong-mugto na po yung mata ko, ganon. And ayun po. Tapos naging kasama rin po kasi sa findings ko na nagkaroon po ako ng hallucinations, both auditory po and visually. So, meron po akong mga nakikita and naririnig.
nung time na yon, and it was a struggle po talaga ng sobra kasi even po sa classroom setting, nadidisturb po ako noon. And I believe bad spirit po yun. Pero at that time po kasi tinitignan ko siya as something na kaya kong ma-explain, ganun. And ayun po. Tapos, yun nga po, kasama po dun sa findings ko yung paranoia, hallucinations, and psychosis po. And ayun po, yung dalawa nga po yung naging malala, yung hallucinations ko po and yung paranoia. Kasi nga po, yung sa paranoia ko, siya po yung parang sobrang tindi ng hinala ko sa mga tao na baka kung ano po yung iniisip nila sa akin, gano'n. Baka pinag-uusapan po nila ako, gano'n. So, sobra-sobra po talagang na-affect yung mental health ko because of that po. And ngayon, ayun nga po. And naapektuhan po ng sobra-sobra yung pag-aaral ko, kaya po kinailangan kong mag-stop po. Pero not in a sense na mag-stop po ako ng buo talaga. Kumbaga po, nag-stop akong pumasok ng face-to-face classes. So, naginawan po ng paraan nung naging school ko na mag-aaral po ako sa bahay para kahit papaano po makagraduate ako ng grade 12 kasi graduating na po ako nung last year po. Actually, this year. So, ayun nga po. Tapos, nandun na rin po ako sa peak ng everything ko. Parang nung time po kasi na yun, dapat masasali po ako sa contest ng journalism, ganyan. Tapos, natitrain na din po ako as a leader. Pero kahit anong gawin po talaga, pinapunta na lahat po ng friends ko sa church, mga family po namin. Pero wala po talaga nangyayari dahil nga doon po. So talagang nahinder po talaga yung life ko that time. And talagang una ko pong pinaka napabayaan ay yung relationship ko with the Lord. So, totoo nga po yung sinasabi na bakit sa lahat ng pwede nating bitawan when things get rough, bakit palaging si Lord and yung relationship natin with Him. And isa rin yun sa mga pinaka-tinuro sa akin ng Lord nga kapag may pinagdadaanan sa life. And ayun nga po, so mga ilang buwan din po ako naggagamot until April this year po, parang sabi ko po sa sarili ko, parang ayoko na maggamot kasi parang dumadaan naman yung time na okay ako pero parang mas lumalala sa gamot ko. Pero no offense po dun sa mga naggagamot kasi hindi naman po to encourage you na i-neglect yung medications nyo if meron po kayo. Pero ito lang po talaga yung sarili kong experience nung time na yun. And ayun nga po, nung April po na yun, tinigil ko po talagang maggamot. And sinabi ko na po sa sarili ko na ayaw ko na po. Kasi background lang po, nung nagagamot po kasi ako, mas lalo po akong parang yung feeling po niya, hindi ko ma-explain, parang nalulusaw po ako. Parang nalulusaw yung pagkatao ko, yung utak ko po, ganun. To parang lumulutang ako kapag kausap ako ng mga tao, ganun. And ayun nga po, praise the Lord po kasi nga, actually po, pinramis ko sa sarili ko na magte-testimony po ako pag na-free na po ako dito. And praise the Lord po, nung ni-stop ko po yun nung April, hindi na po bumalik any of my hallucinations since then po. And ngayon po, free na po ako from that mental illness po talaga. and ngayon po, yun nga po, sinabi ko po kanina na hindi naman po to para sabihin na wag nyo na pong i-take yung medicines nyo. Pero I just want to remind all of us po na yung medications po talaga, and yung mga doctors, ginamit po ng Lord as instruments for us. Pero we have to remember na mas stronger din po talaga yung power ng healing ng Panginoon para po sa atin at nang hindi kahit anong medications po. And ayun po, para i-end po to, I believe po nangyari po lahat yun kasi there's a greater assignment ahead. And praise God po kasi leader na po ako ngayon. And ayun po, all glory to God po. Praise the Lord. Hallelujah. So, for John 4:4 nga ba yun? Greater is He that is in us, that is in me, than he that is in the world. Nothing is impossible pag tayo pinagtiwala sa ating dakilang Diyos. Sa paong palakpak para sa Diyos. Hallelujah. Amen. Mercy. Mercy is falling. Praise the Lord. Parang gagarelga siya. Kakanta pa naman ako. Ha? Ay, Pastor, nangako kay Pastor Manny. Magpatuto po ako kasi it's my birthday today. Thank you po. Last year kasi po, nagpapatuto din ako nung sa birthday ko and I offered a song to the Lord. Siguro ngayon bigyan niyo ako kahit 2 minutes lang naman yun. Amen. 2 minutes lang.
kaka 1 minute lang. Praise God. Kaya, nais ko lang ipasalamat kay Lord dahil po, dami pong mga pagsubok na naranasan. Ito pong itong taon na to, grabe po kasi namatay ang ate ko. Tapos, nangyari na halos sa isang buwan, balik ako sa Mindanao. Lipad ng eroplano. Tapos, ang dami ko pong ginawang biyahe. So, bumaba po yung immune system ko hanggang sa nagkasakit ako pag uwi ko dito. And then, bigla po akong na-confine sa ospital in 24 hours na hindi po ako tumigil sa pag-LBM ko. Bumaba po, halos wala na po akong ihi na mailabas kasi nga na-dehydrate na pala ako. So pagdating ko sa ospital, sabi ko, hindi ko ini-expect to. Ayaw ko pa man din yung mga hospital, sabi ko. Pero po rin ng Panginoon, doon lang pinakita ng Diyos na pinagaling na pala niya ako. Kasi nung tinest po ako, every 2 hours po, tinitingnan, ang laki ng binayad ng laboratory sa akin. Kasi po, pag senior, mahal lahat ng gamot. So yun po, ma'am, ang baba po ng BP mo, umabot ng 100 over 70, 110 over 70. Ang normal sa akin, 150 over 100. Over 100, ganyan po. Kami magkakapatid po, pumapalo sa 170. Yan po yung mga BP namin. Kasi nga, siguro dahil sa mga magulang namin, ganun din. Yung ate ko, namatay nga po na natulog na lang at lumabas daw yung dugo sa bibig at sa ilong dahil hindi nagagamot, dahil nga matataas talaga ang BP. So, ako naman po, sabi ko, hindi mo ko pwedeng takutin sa tanas, no? Kasi gusto kong magpagamit sa Panginoon. Sa totoo po, itong year na to, sabi ko, in-offer ko kay Lord na bigyan ako ng kalakasan kahit po sa edad na yan. Wala pong, sabi nga Caleb, sabi na, kahit 80 years old na siya, 40 years old pa rin ang lakas niya. Yun po yung hinihingi ko kay Lord kasi nais ko pang magpagamit sa Kanya. So, marami pong ministry po na naghihintay po sa atin doon po sa Mindanao. Pinababalik na po nila ako doon para po. 2 simbahan po yung naghihintay. Sa iyo yun, pastora. Sa iyo yung simbahan na yung ginaganon. So pag-pray po natin yan kasi po, ang Panginoon gumagalaw talaga. And this is what I noticed. The Lord is working miraculously po sa panahon ngayon. Kasi po nung tinignan po ako, balik-balik po yung blood test sa akin, 120 lang talaga ang BP ko over 80. At yung sugar ko pa, sabi na, kasi bumapalo po sa 200 plus ang sugar ko, blood sugar. Sabi po ng doktor, ma'am, bawasan natin yung 4 na gamot sa isang araw sa blood sugar. Ginawa na lang isa. Yung pong, para po sa high blood ko po, 80 milligrams, ginawa na lang 40 at once a day na lang. Kasi po, wala na po kayong high blood. Yung pong blood sugar ninyo, normal na po. O since ayaw po nilang bitawan. Amen, hallelujah. So sabi ko, ikaw Satanas, lagi kang sinungaling ka eh. Hinihina mo ako, hinihina ang loob ko. Wala pong imposible kay Lord. Gumagawa po ng miracle si Lord ngayon. Inggit na inggit ako pag sinabi ni Pastor Manny, dati po mataas ang BP niya, pero pinalis ng Diyos. Sabi niya, hintayin niyo ang doktor ang magsabi. Sabi ko, how I wish. Sana all, sabi ko po. Pero hindi lang po biro yun, sa puso ko talaga yun. Sinabi ko, Lord, ako rin maranasan ko, so naranasan ko na po. Kaya yun po, ang magaan na pong pakiramdam ko. Isang bagay lang po na pinaremind ni Lord sa akin, moderate. Moderate sa pagkain, lahat. Pag nagkape, kung pwede, kung nasanay ka na, wala ng asukal. O kung di mo kaya, konting asukal. Moderate po. Sa kain, moderate. Sa kanin, moderate. Yun po yung tinuro niya sa akin. So kapag pala ganun tayo, wala tayong sakit. Nanggagaling po sa katakawan natin sakit. At saka matakaw din po ako sa posisyon. Alam niyo po ba, kapag nagising ako sa gabi at may naisip ako, isusulat ko yun kahit hindi ako matutulog. Kasi gusto ko po umangat ang aking posisyon. Sabi ko, matakaw kasi ako. Moderate. Ngayon, po sila ng promotion ngayon kasi naka-offer po yung progression daw, career progression na umabot pa ng teacher 1 hanggang teacher 7, master teacher 1 to master teacher 4. Pero sabi ko, Lord, moderate. At ibigay ni Lord yan kung gusto naman niya in due time. Amen. So awitin ko po itong kantang ito. Pastor, 1 minute na lang to. Okay po.
To God be the glory. Naghahanap ako ng accompaniment pero mahirap po siyang hanapin kasi old song kay Terry Javier. Ewan ko po kung narinig nyo na ito. Ito po, Tagalog naman. Kahit minsan. Kung aking isa-isahin ang bawat araw, mangyaring himay-himayin ang panahon sa aking tabi ni sandali di ka pumanaw. Kahit isang kisap mata pagkakataon sa aking pangangailangan, sa aking pasaning tangan, ang iyong kalingadi ni minsan nag-aalinlangan. Di mo ako nilisan, di mo pinabayaan, saglit may di mo hinayaan, balisa kahit saan, kahit kailan, kahit ni minsan man. Lahat ng bagay lumilimot, lumilipas. Panandali ang pagparitot, paparoon. Sa kabila ng pagbabago't pagkukupas, nananatili ka aking Panginoon. Sa aking pagkukulang, sa aking kahinaan, napatunayan kong ika'y tapat na kaibigan. Di mo ako iniwan, di mo kinalimutan, gaglit may di mo hinayaan, balisa kahit saan, kahit kailan, kahit ni minsan man, kahit ni minsan man. Praise the Lord. Alaya pa pong accompaniment yan. Ang saya ng birthday. Happy birthday to you. Hallelujah. So tayo po'y nagagalak pag of course dumarating tayo sa araw ng ating kaarawan. Pero wala na pong ikagagalak ang bawat isa sa atin pag naalaala po natin kung paano tayo naipanganak sa kaharian ng ating dakilang Diyos. Amen! Hallelujah. Palakpan pong Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Next, Abigail Hallow. At yun po. Hallow. Layo. At yun paging dalan eh. At yun paging jeep. O sige po. Kung wala pa po si Abigail, sino po ang susunod na gustong okay, sir, kaya po. Then, okay, Ryan, dito po si Ryan. Okay, God bless. Palang araw po sa inyong lahat. Thank you, Lord. Lord, bigyan niyo po ang wisdom, knowledge, and boldness po sa i-share ko po ito. Una po sa lahat, isa po ito sa pinaka-kinahiya ko buong buhay ko. Nangyari po ito 2004. Nagkaroon po ako ng sakit. Hepatitis A and B, sabi po ng doktor,
ay ano po, yung A po is sa laway kung di po ako nagkakamali, yung B ay sa dugo. Ngayon po, ang sabi po ng doktor ay kailangan ko po manggamot habang buhay dun sa B po ata yun, dahil sa dugo po siya. Kailangan ko pong magpa-inject twice a year. Yun nga po, twice a year po. Pero dahil nga po, question ko po ito, since pagkabata, bakit mahirap po kami, bakit wala po kaming panggamot. Yun nga po, dahil po doon, hindi po ako nakapaggamot, hindi po siya natuloy. Hinayaan ko lang po siya, nananalangin po ako gabi-gabi. Pinapanalangin ko po lagi, Lord, pakalimot niyo po sa akin na nagkaroon po ako ng sakit. Kasi dahil po doon, ayoko na pong lumabas, ayoko na may paglaro sa mga kalaro ko dahil baka mahawaan ko po sila. Kaya hanggang sa 18 po ako, nagtrabaho po, kailangan ko pong magpa-medical. Doon po nakita na wala na po yung sakit ko. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Pero yung tattoo ko, nakita po. Kaya tinanong pa po ng doktor kung sino yung doktor ko. Yun, sinagot ko po siya. Ngayon, ang gusto ko po sanang i-share sa inyo, magsimula kanina, dalawa po, mga doktor po yung sinasabi natin. Hindi po ako naninira. Gusto ko lang pong maging asin. Kasi po ano po ba daw salbin ng asin kung wala na po itong alat? Bilang magkakapatid po kay Christ, kailangan po natin magpaalalahanan upang maalala po natin ang kanyang mga salita. Jeremiah 17:5 po, sabi po, kung sino man po daw ang tumitiwala sa kapwa niya tao na may hangganan ng buhay, parang ganun po, Jeremiah 17:5, ganun po siya. Tumitiwala. Ngayon po ang question po kasi, lagi po natin itong naririnig, pag may karamdaman po tayo, lagi po natin sinasabi, paano kaya yan? Wala na tayong pera, paano tayo gagaling? So ang question po doon is, sino po ba talaga ang nagpapagaling sa atin? Yung tao po ba, yung pera natin, o ang Diyos? Yun lang, kasi po lagi po natin tatandaan na binigay nga po ng Panginoon yung mga, yan, nakasulat po yan yung mga manggagamot. Yung nga lang po, sino po ba ang master po ng manggagamot na yon? Paano po tayo gagaling kung ang master po niya, meron po siyang revoltong bata na nakaganon sa clinic niya. Siyempre, paano po tayo gagaling nun? Doon pa lamang po dapat, i-pray na po natin kung sino po yung, kung saan po tayo magpapakonsulta. Siyempre, may mga brothers and sisters naman po tayo na may kakilalang ganon. May kakilala po siyang reborn po na Christian na manggagamot. Pwede po tayo magpakonsulta. Sorry po, medyo kinakabahan po talaga ako. Pero kailangan ko pong i-share to. Sorry. Yun lang po yung gusto pong sabihin na kung sino po yung master po ng kung saan po tayo nagpapatingin. Yun lamang po. Pasensya na po. Medyo kinabahan po ako. In Jesus' name. Praise the Lord. Next, siguro, hindi na siya kakaban. Para may part 2, siguro may part 2. Pero ang punto po, of course, yung salita ng Diyos, some may trust in chariots, some may trust in horses, but we will trust in the name of our God, Lord Jesus alone. Wala na pong iba. Hallelujah. Praise the Lord. Meron pa? Habol. Talo. Sige, nako Marine. Tayo. Kiel, ka? Sa likod po, baka hindi ko kayo makikita. Tapos po kayo ng kamay. Ayan. Ay, minalis siya pala lugal. Bala akong muntay kayo. Praise the Lord. So, kung wala na po talaga, wala na talaga. Last call. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Kung wala na po talaga, tayo po naman ay of course, pwede po tayong of course, mamaya po, huwag po natin kalilimutan, pagkatapos po ng ating first part, hindi po tayo aalis, tuloy-tuloy po tayo. However, sabi nga po ng ating senior pastor, yung pong may gagawin para po sa ating worship intercession night, you are free to umalis po na wala pong condemnation, ang sabi nga niya. Pero ganun pa man po, yung makakapag-stay, of course, sama-sama po tayo sa ating worship and intercession night para po sama-sama po nating may panalangin ang ating pong lahat ng concern sa ating pong dakilang Diyos.
Hallelujah! Praise the Lord! At sa ating pong pagkakaloob bilang sama-sama po nating testimony, basahin po natin ang bahagi po ng salita ng Diyos. Love the Lord your God with all your, love the Lord your God completely, love Him with all your mind and with all your strength. Love Him in everything that you think and you do. Praise the Lord! Amen. Tayo po'y magkakaloob at we will pray together po maya-maya po. Palakasan tayo sa mga salita ng Diyos Ama. Matataktan natin presensya niya, kanyang biyaya ay ating mararanasan, pagkat layunin niya sa tumibay tayo sa pananampalataya. Kaya't halina, see you sa Calvary umpukan. Pag-uusapan natin ang Diyos sa kanyang kabutihan. See you Calvary umpukan. Mga palakasan tayo sa mga salita ng Diyos Ama. Umawit tayo ng papuri sa Kanya, kasama natin ang buong pamilya. Sisigaw natin ang dakilang ngalan niya, at ang pag-ibig niyang walang katulad. Umpukan. Pag-uusapan natin ang Diyos sa kanyang kabutihan. See you Calvary umpukan. Today po, muli ang ating pong Bishop Alex Tingsay ay makakasama po natin sa ating pong meeting of the Prayer Warriors. Same time po, yan, October 1, dito po yan sa ating church, sa ating mga iglesia. Ay po manalangin, hallelujah. Salamat po. Dakilang Diyos, lagi nang may pagkakataong katulad nito, pwede po naming may balik, may pakita ang isang bahagi ng aming pag-ibig sa iyo sa pamamagitan po ng pagbibigay, pagbabalik ng aming mga ikapo, na aming pong dalangin ng mga kaloob na ito down to the single cent ay magamit po sa ikalalawak ng iyong gawain, ikaaabot pa ng mas maraming kaluluwa. Salamat po sa pag-ibig ng bawat isa sa iyong mga anak, sa inyo pong gawain, sa inyo pong mga lingkod na ginagamit sa iglesyang ito at sa kabuuan po ng aming iglesyang ito, dakilang Diyos. Wala po kaming ibang nais para sa kaloob na ito, mapurihan, madakila ang iyong dakilang pangalan. At alam po namin, gaya ng iyong pangako na ikaw pa rin ang magbabalik, siksik, liglig ng ibayong pagpapala sa iyong mga anak, hindi lamang material, hindi lamang
financial. O dakilang Diyos, kagalakan, kapayapaan, lahat po ng pangangailangan ng bawat isa sa iyong mga nakalap po namin. Ibubuhos mo ito sa iyong mga anak ayon po sa iyong kagandahang loob. Sa iyo lamang dakilang Diyos ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat sa iyong matamis at makapangyarihang pangalan. Ito pong aming dalangin, Kristo Jesus. Amen! Amen! Praise the Lord! At ang bawat isa po, alam ko po, ang handang-handa na po sa paginig po ng salita ng Diyos. At gaya po ng dati, hindi na dati gaya po ng lagi nating ginagawa, turn off po yung ating mga cellphone or put them on silent mode habang pinakinggan po natin ang mangangaral ng salita ng Diyos. Ating pong tawagin, Pastor Francis Serrano. Hallelujah. Mas pogi yata ito kaya sa aking personal. Blessed evening po, bawat isa. Kahit maulan po, kahit bumabagyo, basta may gagawin ng Panginoon ngayon. Babagyo ng pagpapala ngayon. Babagyo ng kagalingan. Amen. Amen. Kaya nga po, kung babalikan po natin ang ating summary po, last week na po ng ating for the month, ito po yung Christian Faith Limiters po. Ito po yung ating pinaka-tema. At what are these faith limiters? Ano po yung nagpapalimita sa ating mga pananampalataya? Una po yung unbelief and doubt. Kapag nag-doubt ka, sigurado hindi ka na hindi ka na maniniwala. Ano po? Kaya nga po, pangalawa po is limited knowledge of God. Kapag limitado ang pagkaalam natin sa ating Panginoon, madalas tayo ang kumikilos. No? Hindi natin pinagkakatiwala dahil hindi natin kilala ang ating Diyos. Amen? At pangatlo po is past experience. Ito po yung failures and victories sa mga failures natin, sa mga victories natin. Minsan is yung pong yung pananampalataya natin is minsan nakakalimutan natin, nalilimitahan natin. Kaya nga po, at ngayong gabi po ay one of the faith limiters is compromises and disobedience. Ano po? Kaya nga po, ito po. Sumandaling tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa kabila ng maraming tagulan po at may bagyo, Panginoon. At kami po hindi nag-aalala dahil kayo po ang may control ng lahat ng ito. Salamat po sa inyong aking mga kapatid na narito na iningatan nyo para makapag-attend po ng gawain. Patuloy na kayo po ang magpala, Panginoon. At as we hear your message, Panginoon, magkaroon po kami ng kapayapaan, magkaroon po kami ng kalakasan, magkaroon ng kagalingan, Panginoon, at magkakaroon ng salvation sa bawat isa. Salamat po, aming Diyos. Salamat. Patuloy na pangunahan nyo nga po kami ng inyong banal na Espiritu Santo. Bigyan nyo po, open our eyes and heart na spiritually, Panginoon, para lubos pa naming maintindihan, maunawaan, matanggap ang lahat ng pagpapala mula po sa inyong salita. Salamat po, aming Diyos. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. So po, yan po ang kapag na-compromise ka, kinompromise mo po yung pananampalataya mo, doon po, susunod po, hindi ka na susunod sa ating Panginoon. Amen. Kaya nga po, what does compromise and disobedience mean? Sabi po yan, ano po. In the Bible po, compromise and disobedience refer to actions or attitudes that deviate from God's commands, deviate from God's command, principles, or standards. Ano po? Ito po yung sinasabi sa Biblia po, ang kompromiso at pagsuway ay tumutukoy sa mga kilos o sa looban natin na lumiliis sa mga utos na prinsipyo at pamantayan ng ating Panginoon. Ano po? Kaya nga po, pag-aaralan po natin ngayon sa una po is compromise. Ito po yung
kung sino po, kung naalala nyo, kung sino yung nag-compromise, si King Solomon who compromise is faith po. Si King Solomon po ito. No? Sa 1 King 11 to 1:8, hindi ko na po nilagay dyan. Kala ko po kasi marami magte-testimony. Kung ba, po tayo, no? Pero salamat sa Panginoon po, at marami pa po tayong oras. Po. So, kwento ko na lang po. No? Mamaya, bibigyan po natin ng detalye yung mga ilang verses. So, dito po, yung pong King Solomon who compromises faith po, mula sa 1 King 11, 1 to 8. King Solomon, despite his wisdom and blessings from God, fell into idolatry and compromise due to his many foreign wives. He worshiped other gods, displeasing God and leading to consequence. Yan po ang pinaka-paraphrase niya. Si Haring Solomon po, sa kabila ng kanyang karunungan, pagpapala mula sa Diyos, ay nahulog sa idolatria, kompromiso dahil sa kanyang maraming asawang banyaga. Mamaya po, titignan, ilan ba kayong mga asawa ni King Solomon? Mukhang hindi po masyadong playboy si King Solomon dito. Sumamba siya dahil po sa mga naging asawa niya, maraming asawa niya, sumamba siya sa ibang mga Diyos at hindi nalugod ang Diyos at umantong sa mga kainatnan, yung mga consequence po. So, makikita po natin ano bang matututunan natin sa kwento ni King Solomon about compromise his faith. We learn that compromise faith leads to a downfall. Kapag compromising faith leads to a downfall. Yan po, kaya nga po, kapag kinompromise mo ang iyong pananampalataya, babagsak ka. Kahit ano pang ginagawa mo, kinokompromise mo sa buhay mo. Kapag kinompromise, lalong-lalo na po yung pananampalataya natin, kapag kinompromise natin po yan, magmumukha parang wala na tayong pagkakaiba sa mga hindi mananampalataya. Yun po ang pagbagsak ng ating pananampalataya. Yan po yung mababasa natin sa 1 King 11:4, then 6. Sabi po dyan sa verse 4, As Solomon grew old, his wives turned his heart after other gods, and his heart was not fully devoted to the Lord his God, as the heart of David, his father, had been. Makikita po natin, si Haring Solomon po dito, habang tumatanda po siya, his wives turned his heart, ang kanyang mga asawa, naikayat siya na ito'y sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Turned his heart after other gods, and his heart was not fully devoted to Lord his God. Kaya nga po, ano pong ibig sabihin nito? Due to his many foreign wives, dahil marami siyang, kung natatanda niyo po, sabi ng Panginoon sa kanya is, huwag kang mag-asawa ng taga-ibang lugar o bansa. Kasi nga, kung anong sinasamba nila, maikayat ka nila. Kaya sabi ng Panginoon dito is, kaya nga po, ang nangyari dito, his heart was not fully devoted to Lord his God, due to his many foreign wives. Ito po ang nag-lead sa kanya para mag-into idolatry. Yun po ang kaya po sa verse 6, So Solomon did evil in the eyes of the Lord. He did not follow the Lord completely, as David, his father, had done. Gumawa nga ng kasamaan si Haring Solomon dito, laban sa ating Panginoon. At hindi niya sinundan ang halimbawa ng kanyang amang si David. Buong katapatang naglingkod kay Yahweh. Ang makikita po natin lesson dito is idolatry and compromise can lead to spiritual downfall. Kaya po kapag nag-compromise ka, idolatry, ito po ang maglilid sa iyo spiritually. Babagsak ka. Kaya nga po, dapat po natin tandaan dito. Maging maingat sa mga impluensyang maaring umakay sa atin palayo sa Diyos. At unahin ang ating spiritual na kapakanan. Be mindful of influence that may
lead us away from God and prioritize our spiritual well-being. Ito po ang napakahalaga na dapat po nating tandaanan po. Huwag po nating ayangan, maging maingat po tayo na huwag tayong magpa-impluensya sa maaring umakay sa atin papalayo sa Diyos. Maraming nag-impluensya sa atin. Ano po? Kaya nga po kapag nagkompromiso ka, katulad po ng halimbawa po, matagal ka nang hindi umiinom, yung barkada mo, niyaya ka, ayun, kinompromiso mo na yung pananampalataya mo. Naging kamukha ka na nila. Po, kaya nga po yun ang sinasabi mo. Kapag tayo po, huwag mong maging mahingat po tayo. Anything na pwedeng mag-influensya sa atin, umakay sa atin, papalayo sa Diyos. Kailangan po unahin natin ang ating spiritual na kapakanan. Unahin po natin spiritual kaysa flesh. Ano po, alam niyo po, kapag ang flesh sinuna natin, ayun po, marami nga po na nagkakasakit sa panahon natin kasi nga kain lang dapat, lamon ang ginagawa, kaya nagkakasakit. Ano po, kaya po, alam niyo po, no, kaya nga po, dapat po spiritual ang unaan natin. Kapag maayos ang spiritual, susunod ang physical. Ano po, yan po. Kaya nga po, sabi rin po sa Matthew 6:24, no one can serve two masters. Ano po? Either you will hate the one and love the other, ano po? Or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Ano po? Walang alipin na makakapaglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kapopulan niya ang isa, iibigin ang ikalawa. Ano po? Kapag magsiserve ka, ano po? Ito yung kasalanan, ito ang Lord. Kung sinong pupuntahan mo, tatalikuran mo yung isa. Hindi naman pwedeng yakapin mong pareho. No? Hindi po pwede. Kaya nga po, isa lang. Kung ano po ang pinuntaan natin, malalayo tayo sa isa. Kung lumapit tayo sa Diyos, nalalayo tayo sa mundo. Pag maging makamundo tayo, nalalayo tayo sa Diyos. Ano po? Kaya nga po, you cannot serve both God and money. Kaya nga po, sabi dito, trying to serve both God, worldly desire like wealth, ano po, leads to spiritual compromise and ultimate downfall. Ano po, ito pong sinasabi sa atin. Ano po. Kung sinusubukan mong i-serve mo lang pareho ang Diyos at ang mundo, katulad ng wealth, ano po, ito po ang maglilid sa atin, ang magdadala sa atin sa ating spiritual compromise. Ano po, at sigurado, babagsak po tayo. Amen? Kaya nga po kapag nakisama tayo, pinagpala ka ng Diyos, ng ating Panginoon, tapos nakisama ka sa mga taong mahilig, sa good time mahilig, ano yun? Bagsak ang iyong spiritual life. Ano po? Kaya nga po, pagkikita po natin, ano pa pong mapupulot natin sa kwento ni King Solomon. Ano po? So, compromising faith can negatively influence relationship. Ito po. Ano po? Compromising faith can negatively influence relationship. Ano po? Kaya nga po, Solomon, relationship, ano po, ang relasyon ni Solomon sa mga foreign niyang asawa, ano po, ito po ang nagdala para mawalay po siya. Ano po? So, ang sinasabi po sa atin, ano po, ang pinaka-importante, ano po, piliin natin yung relasyon natin na nagbibigay ng kalakasan sa ating pananampalataya. Amen. Kaya nga po, ang mga relasyon ni Solomon sa kanyang mga asawang banyaga ay nagdulot sa kanya ng pagkaligaw. Po, kaya nga, ina-highlight dito ang kahalagaan ng pagpipili ng mga relasyon na magpapatibay sa ating mga pananampalataya. Sabi po dyan, basahin po natin 1 King 11:1-3. King Solomon, however, loved many foreign women besides Pharaoh's daughter, Moabites, Ammonites, Edomites, Sidonians, and Hittites. Sa verse 2, sabi po dito, they were from nation about which the Lord had told the Israelites, you must not
intermarry with them. Ito yung sinasabi ng Panginoon because, sabi niya, they will surely turn your heart after their gods. Nevertheless, Solomon held fast to them in love. Kaya nga po, pinagbabawal ng ating Panginoong Yesus, ng Panginoon, ano po, sa mga Israelita na mag-asawa ng mga, na wag pong mag-asawa ng mga banyaga. Ano po? Huwag kayong mag-asawa sa mga lahing yan sapagkat tiyak na ililigaw nila kayo at ikayating sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. O, sabi ng Panginoon. Ano po? Ngunit nahulog ang loob ni Solomon sa mga babaeng ito. Na-compromise yung kanyang pananampalataya at relasyon niya sa Diyos. Kung tutuusin, ano po, humingi siya ng karunungan. Saan ba yung pisa ng karunungan? Sa pamagitan ng salita ng Diyos. Naging mangmang siya. Biro mo, ang pinagbabawal ng Panginoon, hindi na-compromise po yung pananampalataya niya. No? Tignan niyo po, no? Ilan ba yung asawa ni Solomon? Ano po? Dahil sana kung dalawa lang, pero tignan natin. Ito yung original na Playboy. Tignan niyo po. Verse 3, he had 700 wives of royal birth. 700, kulang pa yon. And 300 concubines. 300 yung kabit niya, 300 yung kabit niya. And his wives led him astray. At talagang malili siya ng landas. No? Biro mo, 100. Buto, no? Ay, 700 wives, at saka 1,000 pala. Paano yung asawa niyang pinuntahan ngayon, pagkalipas ng 3 taon, doon pala niya pupuntahan ulit. Isa-isa, ano po, tignan niyo po, no? Ang mga asawa niyang mula sa lipi ng mga hari ay 700, ano po? At ang kanyang namang mga asawang lingkod ay 300 po yon. So, 1,000, ano po? So, ito pong nangyari, no? As many foreign wives turn his heart after God, ano po? The influence of relationship, relationship can significantly impact one's spiritual direction and priorities. Nawawala po yung direction natin at priorities natin. Kayo kaya mag-asawa ng 1,000 na babae. Sigurado, yung plano mo, puro aeroplano na lang, lipad lahat yan. No? Compromise po. Sigurado compromise. Kaya, kayo mga kabataan, isa lang, wag 1,000. Kaya po, evaluate our relationship. Evaluate po natin ang ating relationship and assure they align with your values and faith. Siguraduhin mo, yung pinapahalagaan mo ay ang pananampalataya mo. Ang tanong, kumusta na yung relationship nyo sa Diyos at sa mundo? Wala kayang compromise? Minsan, paminsan-minsan, no? Pero sabi ng Panginoon na po, evaluate our relationship. Tanungin mo ang sarili mo. Ikaw ang nakakalam sa sarili mo. Siguraduhin mo naka-align yung mga pinapahalagaan mo at sa pananampalataya mo. Amen? Kaya nga po, Proverbs 13:20, sabi po diyan, walk with the wise and become wise. Associate with fools and get in trouble. Kikita po natin, no? Kapag nakisama ka sa mga marunong, magiging marunong ka. Ano po? The company you keep can significantly impact your wisdom, values, and life direction. Kung sinong lagi mong pinakikisamahan, apektado yung karunungan mo, pinapahalagaan mo, at direction mo sa buhay. Kaya nga, makisama tayo, pagsamahan na choose your companions wisely. Piliin mo ang iyong kaibigan na sinasamaan ng buong karunungan. Kasi kapag hindi ka maling pinili mo kung ano siya, magiging ikaw. Babagsak at babagsak ang iyong pananampalataya. Kaya nga po, pangalawa pong makikita po natin sa kwento ni
King Solomon, ano po, compromising faith can lead to consequences of disobedience. Compromising faith can lead to consequences of disobedience. Ano po? Solomon's disobedience to God's command resulted in God's displeasure and consequence. Mapapasa po natin yan, 1 King 11, verse 6, then 11. So Solomon did evil in the eyes of the Lord. He did not follow the Lord completely as David, his father, had done. Gumawa nga ng kasamaan si Solomon laban kay Yahweh. At hindi niya sinundan ang halimbawa ng kanyang amang si David, ano po, na buong katapatan naglingkod kay Yahweh. Solomon did evil in the eyes of the Lord. Ano po? So, makikita po natin, ano po, the consequence of Solomon's disobedience. Ano ba yung consequence sa pagsaway ni Solomon, including God's displeasure and the loss of the kingdom. Ito po ang consequence. Nahati po yung kingdom. Dapat sana buo sa Kanya. Po, ganun din po sa atin po. Kapag sinunod natin yung ating mga sarili, flesh, mahati po, apektado maging ang ating karakter, maging ating mga kung tinatangkilik, pakaimanan, apektado. Kaya nga po, at higit sa lahat, mabibigyan natin ng kalungkutan ng Diyos. Nilikha tayo ng Diyos para magbigyan ng kaluwalhatian ng Diyos, hindi kalungkutan. Amen. Kaya nga po, verse 11, sabi po yan. So the Lord said to Solomon, since this is your attitude, and you have not kept my covenant and my decrees, which I commanded you, I will most certainly tear the kingdom away from you and give it to one of your subordinate. Ito po ang consequence. Ano po? Kaya nga't sinabi na nito sa kanya, dahil sumira ka sa ating kasunduan at sinuway mo ang aking mga utos, aalisin ko sa iyo ang kaharian at ibibigay ko sa isang lingkod mo. Yun po ang nangyari po dahil nag-compromise si Haring Solomon. Ano po? Kaya nga po, disobedience to God's command is consequences including loss and separation from God's blessings. Ito po ang siguradong mangyayari. Kapag ikaw ay nag-disobey, sumuway sa mga command ng ating mga Panginoon, meron pong consequences. Sa lahat po nating ginagawa, may consequences. May ginawa kang mabuti, ang consequence mabuti. May ginawa kang masama, masama ang magiging resulta. Ano po? Kaya nga po, makikita po natin dito, ang nangyari sa kanya is separated from God's blessing. Nawala, maging sa pagpapala. Ano po? Kapag nag-compromise tayo, pati yung pagpapala na dapat ibibigay ng Diyos sa atin, na nadidelay or nawawala pa. Kaya nga po, ito po ay bunga ng compromises. Kaya nga po, Galatians 6, 7-8, sabi po diyan, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang tinanim ng tao, yun din ang kanyang aanin. Kaya nga po, ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan. Ngunit, ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Amen. Kaya nga po, do not be deceived. Ano po? Huwag mo akalaing madadaya mo ang Diyos. Ano po? Our action have consequences. Yung mga gawa natin, may mga consequence po yan. Living according to the flesh can lead to destruction. Kung namumuhay ka ayon sa laman, destruction, ano po, or kapamakan ang mangyayari sa'yo. While living according to the scriptures brings life
and peace. Kapag namuhay ka ayon sa salita ng Diyos, magbibigay ng buhay at kapayapaan. At masaganang buhay, matahimik na buhay. Amen. Di ba yun ang pangarap ng bawat isa? Mapayapa, tahimik na buhay, kasama ang Diyos, wala kang alalahanin, kahit na anong bagyo, kahit na anong... akala ko po kasi, naalala ko, palagi ako nakatingala sa langit, darating ang Panginoon ko. Pero kahit na hindi ka darating Panginoon, magpapatuloy pa rin ako. Amen. Kaya nga po, akala niyo po, kailangan excited na rin po ako. Excited na masalubungin ng Panginoon. Kaya nga po, tandaan po natin, our action and consequences. Kaya mamuhay po tayo, kapag namumuhay tayo sa laman, distraction ang ating karanasan po. Pero mamuhay po tayo ayon sa sa salita ng Diyos, brings life and peace po.